Hallelujah. So, napakaganda magpuri sa Panginoon. Kumusta po ang Pilipinas? Before we start, can we magdasal na muna po tayo? Hallelujah. Lord, maraming salamat dahil Ikaw pa rin po ang Diyos na buhay at hindi mo po pinapabayaan ang bawat isa sa amin. Lord, naniniwala po kami na kahit may ganitong typhoon, bagyo sa Pilipinas, mas malakas ka pa rin po sa bagyo. And Lord, iligtas mo po ang Pilipinas, protektahan mo po ang Pilipinas, protektahan mo po ang bawat pamilya, ang bawat isa na nandito. Tinataas po namin lahat-lahat po sa inyo. Maraming salamat at itong pag-aaral namin na inyong salita, Lord, tinataas po namin. Santo Espiritu, kailangan ka po namin ngayon para maunawahan namin ang inyong salita. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Alright. Dumako tayo sa isang pagpupuri sa Panginoon ang pag-aaral ng kanyang salita. Pag-aralan natin ang isang kwento sa New Testament, nangyari sa New Testament, na alam niyo ba na may problema itong tao na ito at ang solusyon ng problema ay ang Panginoon. At ganoon din po sa atin, marami po tayong mga problema sa buhay. Pero alam niyo ba, hindi solusyon ang material na bagay, hindi solusyon ang pera, hindi solusyon ang kahit ano nakikita nyo dito sa mundong ibabaw, ang solusyon ang Panginoon. So, buksan po natin ang Biblia, our Bible, sa Acts chapter 3. Basahin po natin, mag-start po tayo sa verse 1 hanggang verse 10. Acts chapter 3. Isang araw, bandang alas 3 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Oras noon ng pananalangin. Next. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, ay may isang grupo o pilay, o mula ng pinanganak, since birth. Araw-araw siya dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Ito yung problema, ito yung main character natin ngayon, na may isang lumpo, may isang pilay, na palaging nasa gate ng templo na ang pangalan is Maganda. Everyday siya na nandoon at ang ginagawa niya ay humingi ng limos. Nang makita ng lumpong ito, sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Next. Tinitigan siya ni na Pedro at Juan. Pagkatapos, sinabi ni Pedro sa kanya, tumingin ka sa amin. Kinuha ni Pedro ang atensyon ng lumpong lalaki na ito. Tumingin ka sa amin. Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay na malimusan. May expectation itong lalaki na ito na bibigyan ni Pedro at ni Juan ng pera. Pero sa verse 6 sabi dito, pero sinabi ni Pedro sa kanya, wala akong pera. Ngunit may ibibigay ako sa iyo. Ito ang ibibigay ni Pedro at Juan sa lalaking lumpo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth, lumakad ka. Hallelujah. Tingnan natin kung nakalakad itong lumpo na ito. Verse 7. At hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 8. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos, sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Palakad-lakad at patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos. Next. Nakita ng lahat na lumalakad siya at nagpupuri sa Diyos. Napansin nila na siya pala ang tao palaging nakaupo at humihingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda.
Kaya lubos ang kanilang pagkamangha sa nangyari sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang salita ng Panginoon. Alam nyo, nangyari ito kila Pedro at Juan nung ibinubod ng Panginoong Jesucristo ang Santo Espiritu. Naniniwala po tayo sa God Father, the Son, and the Holy Spirit. Panginoong Ama, Panginoong Anak, Panginoong Diyos. Ngayon ang Ama nasa langit. Nasaan ang Ama? Nasa langit. Nasaan ang kanyang anak na si Jesucristo? Katabi niya. At ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo is pinapanalangin tayo. At sabi ng Panginoong Jesucristo, before siya pumunta sa langit, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo mag-iisa. Darating ang Santo Espiritu na magiging kasama niyo. Kaya kailangan natin ang Santo Espiritu ngayon. Ang Santo Espiritu, siya po ang kasama natin ngayon. At that time, nung dumating, binubos ng Panginoon ang Santo Espiritu, natanggap ito ni Pedro at ni Juan. Si Pedro at Juan, sila ang isa sa mga nakatanggap sa pagpapalakas ng Santo Espiritu. So ngayon, dahil punong-puno sila ng Santo Espiritu, nung sinabi ni Pedro at Juan sa lalaking lumpo na wala kaming pera, pero ang meron kami, ang ibibigay namin. Ano ang meron sa kanila? Ang Panginoong Jesucristo. At sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, lumakad ka. Tandaan natin, yung lumpong lalaki na ito, hindi siya makalakad simula nung siya ay pinanganak. Yun yung struggle niya, yun yung problema niya. Kaya hanggang doon lang siya sa gate ng temple. I believe, naniniwala ako na lahat tayo gusto natin maramdaman ang totoong presensya ng Panginoon. Tama? Gusto natin bumalik sa mga sakit natin. Gusto natin masolusyonan lahat ng mga problema natin. Tama? Gusto natin totoong mag-stay sa presence ng Panginoon, sa totoong presensya ng Panginoon. Pero marami sa atin ang hindi alam kung paano gawin yun. Marami sa atin ang paano ba talagang maramdaman ang totoong presensya ng Panginoon. Ang isa sa mga rason kung bakit hindi natin maramdaman or ma-experience ang totoong presensya ng Panginoon is dahil sa mga issues natin sa buhay natin. Yung mga problema natin sa buhay natin. Yun yung mga nag-hinder o yun yung mga balakid kung bakit hindi talaga natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Katulad ng lalaking lumpo na ito. Ang problema niya ay ang kanyang kapansanan. Naniniwala ako na itong lalaking ito, since birth, nandoon siya sa gate palagi. Nakikita niya lahat ng mga tao na dumadaan at nananalangin sa templo. Sa loob-loob niya, naniniwala ako na curious din siya. Ano kaya ang ginagawa ng mga tao doon? Gusto ko rin puntahan, gusto ko rin tignan, gusto ko rin ma-experience. Pero may issue nga siya sa buhay niya, hindi siya makalakad. Kaya hanggang doon lang siya. Yun yung problema niya. Dahil sa problema niya sa kanyang buhay, yung kapansanan niya, hindi siya makapasok sa templo, kung saan yung mga tao ay nananalangin. At ganoon din ang tayong mga tayo, nilikha ng Panginoon, na dahil sa, ano ba ang problema natin? Maraming problema sa mundo. At itong mga problema nito, minsan makapansanan natin. Problema sa pamilya, problema sa pangangailangan, sa pera, maraming problema sa relationship. Ito yung mga nagkukos o ito yung mga dahilan kung bakit hindi talaga natin talagang totally ma-open or ma-experience ang salita na tanging presensya ng Panginoon. At sometimes, tignan niyo yung sa kwento ni Pilay, ang expectation niya kila Pedro at Juan ay bibigyan siya ng pera. At sabi niya, naghili mo siya ng pera. Yun yung ina-expect ng lalaking Pilay na ito sa kila Pedro at Juan. At sometimes, tayong mga tao, yung pananampalataya natin nakabase sa material things.
o sa mga bagay-bagay, sa mga bagay. Alam niyo ba nung sa time ng COVID, doon ko na-prove na walang value o walang halaga ang pera. Kung time mo na mamatay, time mo na. Kahit napakalaki yung bahay mo, napakaganda ng sasakyan mo, wala palang halaga yun. Pag ang Panginoon sabi niya, okay anak, tama na, ito na, hanggang dito ka na lang. At I realized, nagkaroon ako ng reflection na talagang ang importante ngayon ay ang aking relationship sa Panginoong Jesucristo. Marami bang problema, pero dahil sa Panginoon, masusolusyonan niya yan. Katulad din ng itong layman na ito, na may problema siya, pero nung tumingin siya kina Pedro at Juan, ang attention niya, ang focus niya, hindi sa material na bagay, kundi ang attention niya, or ang focus niya is sa lingkod ng Panginoon si Pedro at Juan. Alam niyo ang nangyari? Ang ibinigay ni Pedro at Juan ay hindi material na bagay, kundi eternal thing. Kung ano ang meron sa kanya. Panghabang buhay na hindi mananakaw at hindi mawawala. Ito ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng problema natin dito sa mundong ibabaw, alam niyo ba, masusolusyonan yan ng Panginoong Jesucristo. Tumingin tayo sa Kanya. Ang mata natin, i-focus natin sa Panginoong Jesucristo. Ganun lang kadali yun. Ganun lang kadali. Kung gusto natin masolusyonan ang mga problema natin sa buhay, mga issues natin sa buhay-buhay natin. Number one, ang mata natin, ang focus natin. Magkaroon tayo ng focus sa Panginoong Jesucristo. Manampalataya tayo. Hindi pa huli ang lahat. Tignan niyo itong lalaking ito. Since birth, since bata siya, baby pa siya, hanggang sa tumanda na siya. Pero, nung tumanda siya, doon pa niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. At doon niya ni-receive ang Panginoong Jesucristo. Okay, ganun. At yun yung gusto ng Panginoon, na ma-receive natin ang eternal thing. Eternal na pamumuhay, eternal na bagay, hindi yung mga temporary na bagay. Well, don't get me wrong dito, importante ang mga temporary na bagay, pero mas importante pa rin ang relationship natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya, tignan natin sa buhay natin, ano ba ang naghihinder or mga balakid sa buhay natin kung bakit hindi natin maramdaman ang totoong presensya ng Panginoon. Ano ang nag-i-stop sa atin para magkaroon tayo ng encounter sa Panginoong Jesucristo? At sa encounter natin sa Panginoong Jesucristo, maramdaman natin ang totoong katahimikan, totoong kapayapaan, totoong pagpapahinga. Pagod na tayo sa pakikibaka sa buhay. Pagod na tayo dito sa buhay nito kasi ang dami-dami ng problema. At alam niyo ba, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng rest or kapahinga. Tama na. Enough sa mga paglalaro, kung ano-ano mang nilalaro natin dyan. Ito na yung time na sabihin natin sa Panginoon, suko na ako, Panginoon. Ibibigay ko na sa inyo lahat. Kailangan kong pagod na ako. Gusto kong i-enjoy ang presensya niyo. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Yun ang sabi niya sa kanyang salita sa Matthew chapter 11 verse, basahin natin yung Matthew 11, 28 to 30. Ang sabi nito, ang salita ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Ang sabi niya, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Kung nahihirapan tayo at nabibigatan tayo sa lahat ng ating mga problema at pasanin dito sa mundo, sabi ng Panginoon, lumapit ka anak sa akin. Lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan.
Sino ang may gusto ng ganito? Taas nyo ay kamay nyo kung gusto nito. Kapahingaan. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto natin lahat. Di ba? Nakakapagod na may dala-dala kang problema sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Kung nabibigatan ka na, naghihirapan ka na, tama na kasi, ibigay mo na sa Kanya. Huwag na tayong huwag nang matigas ang ating ulo. Hindi natin kaya ito kung tayo lang ang haharap sa ating problema. Kailangan natin ang Panginoon sa Kristo. Tama na yung pride natin. Ang gawin natin is magpakumbaba at ibigay natin sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay, next. Sundin nyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin. Ito ang gusto din ng Panginoon para talagang makuha natin ang kapahingaan na manggagaling sa Panginoon. Kailangan natin sundin ang kanyang utos at matuto tayo sa Kanya. Kaya praise God at nandito kayo na nakikinig sa salita ng Panginoon. May mga utos ang Panginoon. Itong salita niya sa Biblia, ito ang kanyang utos. Matuto tayo dito. At ibibigay niya sa atin kung ano man ang ating hilingin sa Kanya. Dahil ang sabi ng Panginoon, mabait ako. Mabait ako at mababang loob, mapagpakumbaba. At kung ibibigay natin sa Kanya ang ating mga suliranin at mga problema, makakapagpahinga tayo. Sabi niya dito, makakapagpahinga kayo. Hallelujah. Ibigay mo lang sa Kanya at makakapagpahinga kayo. Amen? Next. Dahil madaling sundin ang aking mga utos. Madaling sundin naman pala ang mga utos ng Panginoon. Hindi siya mahirap. Madali lang siya. Sometimes ang nagpapahirap para sundin natin ang utos ng Panginoon is yung sarili nating kagalingan. Magagaling kasi tayo mga tao. Dahil magaling tayo, mahirap, yun yung nagiging problema kung bakit mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin is isurrender din natin ang ating intellect o kagalingan sa Panginoon. Kung ano man ang alam natin, ibigay natin sa Panginoon. Para kapag binasa natin ang kanyang salita, napakinggan natin ang kanyang salita, madaling sundin ang kanyang utos. Sabi pa, magaan ang aking mga ipinapagawa. Hallelujah. Madali at magaan ang kanyang mga pinapagawa dahil siya mismo ang tutulong sa atin. Pero kung hindi tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya, ang kanyang mga utos sa ating isipan ay magiging mabigat. Pero pag sinurrender natin ang mga ito at i-acknowledge na, Panginoon, hindi ko kaya ang buhay na ito kapag wala ka. Siya ang makatutulong sa atin. Gagaan at gagaan ang ating buhay. Magkakaroon tayo ng katahimikan at magpapahinga tayo. May rest. You know? May hindi na tayo, alam mo marami talagang mga problema sa ating buhay, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit maraming problema. Ang buhay natin, ang buhay masaya pa rin. Ang buhay tuloy pa rin dahil nandyan siya na gumagabay sa atin. And alam niyo ba na ang the best or the greatest na regalo after na ibinigay natin, sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, ay ang kapahingaan. Siya ang magbibigay niya. And yun yung gusto natin na ma-experience ang pagpapahinga ng Panginoon. At paano natin gagawin yun? I-surrender lang natin ang ating buhay. Mag-focus tayo sa Kanya. Dahil sinabi niya sa Kanyang salita, totoo ang Kanyang mga salita. Hindi siya nagsisinungaling. Siya kaya-kaya niyang gawin ito dahil siya ay mabait
at ang kanyang mga utos ay madali lang, magaan, sundin lang natin, at magkakaroon po tayo ng talagang encounter, real encounter sa Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto ng Panginoon. So kung gusto natin yung gano'n, ang gusto ng Panginoon is magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Magkaroon, kung gusto natin na tuloy-tuloy ang ating encounter or ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, kailangan natin pumunta sa Panginoon every day. Sa lahat ng gagawin natin, ibigay natin sa Panginoon. Kung matutulog tayo, magdasal tayo. Kung kakain tayo, Lord, invite natin ang Panginoon sa ating sa kapag kakain tayo. Kung may gagawin tayo mga group activities nyo dyan, invite nyo ang Panginoon, manalangin tayo. Para yung presensya niya ang nandun sa gitna natin. Ang Panginoon, alam niya ang bawat detalye ng buhay natin. Alam niya ang bilang ng inyong buhok. Alam niya lahat ng detalye ng buhay natin. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang hinihintay lang ng Panginoon is, katulad ng pilay na lalaki na ito, kailangan lang natin yung attention natin o yung focus natin ay sa Panginoon. Yun yung kailangan natin. So, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Marami mang problema. Itong problema ng pilay ng lalaki na ito, matagal siyang pilay. Pero, nung na-encounter niya ang Panginoon, siya ay bumalik. Darating po ang kagalingan, darating po ang pagsolusyon ng mga problema kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Tama na po ang mga kasalanan. Matuto na po tayo sa mga ginawa natin. Dahil, at alam niyo ba, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gaano man kagrabe ang mga nangyari sa atin, gaano man kagrabe ang ating mga kasalanan, pero kapag sinurrender talaga natin ang buhay natin sa Panginoon, yayakapin niya tayo. Yayakapin niya tayo. At ililista niya ang ating mga pangalan sa Book of Life. At one day, kapag dumating ang time na mawala tayo sa mundong ibabaw, ang ating kaluluwa ay pupunta sa langit. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Hindi pa huli ang lahat. Ibigay mo lang ang inyong sarili. Totally. Surrender everything to the Lord. Surrender lang po natin lahat-lahat sa Panginoon. At siya na po ang mahalan. Kahit nandyan po tayo sa loob, alam niyo ba kapag sinurrender natin yung buhay natin sa Panginoon, meron tayong pamilya sa labas, siya din ang mag-protect at mag-guide sa pamilya natin sa labas. Kaya maniwala po tayo sa Panginoon. Hindi po sinungaling ang ating Panginoon, but ang Panginoon po natin ay mapagbigan. Ang gawin lang natin is, ibigay din natin ang buhay natin sa Panginoon. Doon po, maraming salamat at sana may natutunan kayo ngayon. At katulad ng pilay na lalaki dito, kapag talagang na-encounter natin ang Panginoon. Alam niyo ba ang ginawa ng pilay na lalaki na ito nung siya ay na-receive niya yung kanyang nakalakad siya, tumalon siya, nag-praise the Lord siya, nag-hallelujah siya. So hindi niya kinahiya. Pumasok siya sa temple at pinuri niya, pinapurihan niya ang Panginoong Jesus. Kaya kapag may mga problema tayo na solusyonan dahil sa Panginoon, ang unang-una is mag-hallelujah tayo. I mean, let's just praise the Lord dahil siya ang tumulong sa atin. Amen? Tumalon din tayo, mag-praise the Lord tayo. Ipapurihan natin ang Panginoon dahil siya ang tumulong sa atin. Amen? Hallelujah. Maraming salamat sa pakikinig at i-end po natin ito sa dalangin. Hallelujah. Ama naming nasa langit, maraming salamat po dahil ngayong araw binigyan mo po ulit kami ng aming kailangan, ang inyong salita. Maraming salamat at nakapakinig kami ng inyong salita. Lord, marami kami mga problema din sa buhay. Gusto namin
ma-experience ang totoong presensya ninyo. Pero dahil sa mga issues namin sa buhay, ito ang mga naghihinder sa amin. Lord, bigyan mo po kami ng lakas para po i-surrender namin itong mga issues namin sa inyo. At Lord, talagang ma-experience namin ang inyong totoong presensya. Lord, at maraming salamat dahil hindi mo kami pababayaan. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng lakas at kagalingan. Lord, ang dasal ko is itong salita nyo na napakinggan namin. Ito po ay magiging buhay sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa Holy Spirit. Ikaw po ang patuloy na lumabay, tuminig sa mga taong nakinig ngayon ng inyong salita. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Balik ko po sa atin. Maraming